Isang pinagpalang gabi po, ay gabi, isang pinagpalang araw sa lahat ng makakarinig ng gospel na bibigyan natin ng pagnilay ang November 18, 2023, Saturday Gospel. At ito'y tungkol sa talinghaga ng balo at saka ng hukom. So, ito po ay tungkol sa isang sinasabi ng Panginoong Jesus na kinausap niya ang kanyang mga alagad at sinabi niyang huwag silang maghinawa o magsawang manalangin palagi. So, tapos nagkwento siya na sa isang lugar, merong isang hukom na walang takot, wala siyang kinakatakutan kahit Diyos, masama ugali, at meron naman isang balo na pabalik-balik dun sa masamang hukom para humingi ng awa, no, ng justice. Pero hindi ito pinapansin ng hukom. Hanggang sa paulit-ulit na nagpabalik-balik yung balo na babae at hanggang sa, yun, dumating yung time na narindi na. Walang sawa na yung hukom, ibinigay din niya yung hinihingi ng babaeng justice. So ano po yung lesson dito spiritually? Tayo po ay inuutusan ng Diyos na huwag magsawang manalangin. Kung minsan may mga pagkakataon sa ating buhay na mananalangin tayo, no? Hindi natin alam kung bakit hanggang ngayon hindi pa sinasagot yung ating pananalangin. Pero ang ibig sabihin nun na kamukha ng babaeng balo, kinulit niya ng kinulit yung hukom hanggang sa yung hukom na ang binigay na niya yung hiling nung balo para magtigil na, no? Para hindi na siya kulitin, nainis na siya. So, ang ating Panginoon, hindi siya kamukha ng masamang hukom. Tayo nananalangin sa Kanya, nagtsatsaga na maghintay, na ibigay ang ating panalangin, nakasagutan sa ating panalangin, according to His will. Ang tinitingnan naman sa atin ng Diyos is kung gaano tayo ka-persistence o kung gaano tayo katsaga manalangin. Kasi, doon nakikita ng Panginoon na kahit pala gaano katagal ang isang dalangin, matutugon at matutugon yun ng Diyos. Hindi po ba? Kung halimbawa, mag-a-apply ka ng trabaho at sabihin sa'yo na employer mo na, o sige, tatanggapin kita, balik ka dito after 10 years. So, babalik ka ba? Yes, babalik ka. Kasi gustong-gusto mo yung trabaho. Talagang gusto mong mapasok doon sa kumpanyang yun. Kaya kahit 10 years ka pa pinababalik para bago ka matanggap, magtsatsaga ka. So, sa pananalangin natin, marapat lamang na yung mula sa ating puso. Kasi hindi naman sa pangungulit sa Diyos, hindi nakikita ng Diyos na lagi mo siyang kinakausap, lagi mo siya binibigyan ng oras, dahil din sa particular na may hinihingi ka. Pero ganun nga, kahit naman tayo hindi magsalita, alam na ng Diyos kung anong kailangan natin. Amen? So, dapat lamang na sa bawat araw, magdasal tayo ng magdasal. Kausapin natin ng Diyos. Kasi, Diyos yun eh. Kumbaga, kung meron mang tayong laging kinakausap o gustong makausap na tao sa bawat araw, how much more po kaya ang Diyos na hindi natin makausap, hindi natin kausapin palagi. Habang nakikita ng Diyos na hindi tayo tumitigil, kumbaga kay Mike Enriquez, hindi natin siya tinatantanan sa ating panalangin. Ang Diyos naman ay may awa. Kung yung hukom na masama ang ugali, naawa dun sa balo, dahil nainis na siya, hindi ganun ang Diyos. Meron siyang particular na awa na ibibigay sa bawat isa. Ang gusto lang niyang makita ay yung totoo, yung inilalapit natin sa Kanya. Kadalasan kasi sa mga panalangin, hindi seryoso eh. Minsan humihingi tayo ng mga bagay na hindi naman kalooban ng Diyos o hindi naman naaayon sa gusto ng Diyos. O kung minsan naman kapag tayo ay nananalangin, dapat lagi nating isipin o sasabihin sa huli ng ating pananalangin na, Lord, let your will be done. Ganun po dapat lagi. Kasi marami tayong gusto sa buhay natin, marami tayong pangarap, pero burahin lahat ng Diyos yun. Itapon lahat yun ng Diyos kung hindi naman yun ang gusto niya. Alam mo yung nagmamahal ka sa Diyos at para sa'yo, marami kang gusto sa buhay mo dahil ginagamit mo yung free will mo, pero buburahin mo lahat yun, tatalikuran mo lahat yun dahil iba ang plano ng Diyos.
Iba ang gusto ng Diyos. At yun ang gustong makita, yung quality ng pananalangin na kung saan ipinaparamdam natin sa Diyos na, Lord, eto ako bilang isang taong makasalanan, pero naririto ko para sundin ang iyong kalooban. Sa pananalangin natin, masasabi natin lahat ng pwede natin i-open up sa Diyos na hindi natin masabi sa ibang tao, nahihiya tayo, kahit nga sa pare, magkukumpisa ka lang, hindi mo pa masabi lahat. Pero ang Diyos, basang-basa niya yung ating puso, yung laman ng ating pananalangin. Hindi naman yan nakukuha sa haba o sa tagal ng pananalangin. Ang mahalaga, yung pananalangin mo, lagi mong iniisip muna yung Diyos. Kung ito ba'y hihingin ko sa Kanya, siya ba yung una kong mapaparangalan? Siya ba yung una kong magbibigyan ng papuri? O baka naman tong pananalangin ko paghingin ko sa Kanya, para maging gahaman lang ako. Kasi tayong mga tao, usually, kapag may hinihingi tayo sa Panginoon, pag naibigay na, parang babay na, no? Hindi niyo napansin, yung pag naibigay na ni Lord yung ating panalangin, may mga taong babay na. Ibig sabihin, tapos na yung kailangan ko sa iyo. Hindi ka mukha ng mga panalangin at matapos nilang matanggap ang kanilang hiningi sa Diyos, ay lalo sila nagpapatuloy na maglingkod, magpasalamat sa Panginoon. Ang Diyos, nagbabago din siya ng isip, no? Kasi yung halimbawa nung sa gusto niyang gunawin ang Ninive, pero nagbago ang kanyang isip nung magbalik loob ang mga tao doon. Nainis pa nga yung propeta na inutusan niya, si Jonas, na utos-utusan siya doon na sabihin gugunawin na yung Ninive, pero hindi ginuna. Bakit? Sapagkat nagbalik loob ang mga tao doon. Ang Diyos, napakalambot ng kanyang puso sa ating mga makasalanan. Oo, alam mo ng Diyos ang kailangan natin, kahit hindi pa natin sabihin sa panalangin. Pero alam mo yung isang ama na narinig niya ang paglalambing ng kanyang mga anak. Yung para bang tayo, mga magulang, alam na natin kung anong kailangan ng ating mga anak. Pero di ba ang sarap ng feeling na lalapitan ka, sasabihin sa'yo, Mama, Papa, alam niyo po, gusto ko ng ganito. Hindi po ba? Kasi naibigay niya ng Panginoong Jesus ang kanyang bugtong na anak. Yun ang pinakasagad ng kanyang pag-ibig sa atin. How much more po kaya yung mga hinihingi natin, mga material na bagay, mga kagalingan, kaya niyo yung ibigay. At in case na halimbawa, nananalangin ka na, sana Lord, gumaling na yung nanay ko, gumaling na yung tatay ko, sana Lord, umasenso na ako sa buhay. Mga ganun panalangin. In case na hindi pa dumadating yun o hindi pa nagagrant yung prayer mo na yun, isa lang ang pinakamagandang sagot ng Diyos. Yung magkaroon ka ng tiyaga, magkaroon ka ng pagtitiwala sa Panginoon. Yung bang hindi lang naibigay yung gusto mo, nagtatampo ka na sa Diyos. Hindi ganun. Kailangan ma-develop sa atin yung paghihintay. Dahil minsan nga, yung mga panalangin natin hindi binibigay, nakakabuti pa yun sa atin dahil inilalayo tayo ng Diyos sa disgrasya. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay yung pananalangin na let your will be done. Bakit? An example kay Jesus Christ, nung nananalangin siya sa Garden of Gethsemane, hindi ba alam na niya na siya'y pahihirapan, ipapako sa krus? Mahirap yun, nilasang tao, no? Ipako ka, saktan ka na walang kasalanan. Pero marugdog ang pag-ibig niya sa Diyos. At ang panalangin niya, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ganyan dapat lagi ang laman ng ating pananalangin. Yung bang naghain ka ng gusto mo, pero Lord, erase please. Gusto ko mag-abroad, Lord, pero kung hindi mo kalooban, erase Lord. Susunod ako sa iyo. Kasi ganun naman tayong mga nilikha ng Diyos Dapat sinusunod natin ng kanyang kalooban. Kaya, paano natin malalaman ng kanyang kalooban kung hindi tayo nakikinig lagi ng gospel, kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, kung hindi tayo nagdarasal. Amen? At sa pagdarasal natin, lagi nating hingin, alam nyo, yung dagdagan ang ating pananampalataya. Kamukha ng ginawa ng mga alagad, sabi nila sa Panginoon Jesus,
Panginoon, pagdagdagan niyo naman po ang aming pananampalataya. At ano sagot ng Panginoon? Dadagdagan ng pananampalataya natin sa pamamagitan ng pag-give up ng lahat sa Diyos. Kasi, alam mo, sa panalangin natin, lagi natin sinasabi, Lord, ilayo mo yung pamilya ko sa disgrasya. Lord, gumaling na sana yung mahal ko sa buhay. Lord, sana magkaroon na ako ng trabaho. Lord, sana magkaroon na kami ng anak. Lord, sana wag pa mamatay yung nanay ko o tatay ko. Yung bang tipong alam na alaman natin na kung minsan kung ano pa yung hinihingi natin, hindi na ibibigay sa atin. Dasal ng dasal. Pati kongregasyon, sinama na, oy sister, padasal naman na gumaling ng ganito, tapos hindi dumasal. Paano kung gano'n ang case? Pag gano'n ang case, ang hingi natin, Lord, dagdagan niyo po yung faith ko. Para pag dumating yung sitwasyon na hindi na nag-grant yung dasal natin, hindi tayo magtatampo sa Diyos. Pagkus, magpapasalamat tayo. Kasi natural na yan na may namamatay, may nawawalan ng trabaho, hindi po ba? Pero kung yung faith mo, hinihingi mo lagi na, Lord, kung meron mang mga pagsubok na darating sa akin, increase my faith. Increase my faith. Kulitin natin si Lord. Magparami tayo ng peace of mind, ng love, ng fruit of the Holy Spirit, para kahit anong problema ang dumating sa atin, yung faith natin naka-increase na at naka-decrease na yung kawalan natin ng tiwala sa Diyos. Amen. Ang ating pananalangin ay mahalaga sa pandinig ng Diyos. Pero, ang gusto lang ng Panginoon, huwag kang maghinawa. Yung, para bang feeling mo, ayoko na. 10 taong ko na dinadasal sa iyo yan, na magkaanak kayo, di pa rin kami nagkakaanak. Kasi, may mga bagay na hindi natin maipapaliwanag. Tanging Diyos lang ang makakapagpaliwanag, makakasagot. Kasi limited lang yung ating isipan. Pero ang isipan ng Diyos, hindi natin aaarok. Kaya kung minsan nag-question ka sa buhay mo, bakit naglilingkod naman ako sa Diyos? Bakit ganito ang buhay ko? Buti pa yung hindi naglilingkod sa Diyos, yung mayaman, umaasenso sa buhay. Well, stop comparing. Kasi, ang gusto naman ng Diyos na masagot sa panalangin natin ay yung spiritual na kasagutan. Hindi lang yung material, yung halimbawa, gusto mong mag-abroad, tapos hindi ka nakapag-abroad. O kung nakapag-abroad ka man, syempre kikita ka ng malaki, makakapag-save ka, makakatulong ka sa pamilya mo. Pero beyond that, ang gusto ng Diyos ay makita natin yung spiritual meaning ng prayer natin. Na mas binibigyan tayo ng tiyaga, ng pag-ibig, ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya, ang Diyos, nandyan lang siya. Huwag nating underestimate yung kanyang kakayanan. Kaibigay nga niya ang kanyang buktong na anak Maipako sa krus at naibigay ang buhay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Yung pakayang mga material lang na bagay, ang hindi niya maibigay. Ang gusto lang ng Panginoon is whether binigay o hindi, o ibibigay pa sa tamang panahon, hindi nababawasan yung pagtitiwala natin sa Kanya. Yung patuloy ka pa rin nagsisimba, patuloy ka pa rin nagbabasa ng Bible, nakikinig ng mga gawain, patuloy ka pa rin tumutulong sa kapwa, kahit feeling mo hindi nasasagot yung dalangin mo. Yung bang mas iniisip mo kung ano mo yung maibibigay mo sa Diyos kaysa yung makukuha mo sa Kanya. Kasi ang nangyayari sa atin, hingi tayo ng hingi sa Diyos, tanggap na tanggap tayo, wala naman tayo na ibabalik sa Panginoon. Amen. Kaya, nawa may natutunan tayo sa Saturday Gospel, November 18 kahapon, na huwag tayong magsasawa. Lalo na kung nasa panahon ka ng pagsubok, may problema kayo, mas lalo na hindi ka dapat magsawa sa pakikipag-usap sa Diyos. Kasi ang Diyos hindi niya tayo lulukuhin. Hindi niya tayo bibigyan ng kasinungalingan sa kanyang mga salita. Actually, lahat ng problema natin, may sagot ang Diyos dyan Kung nagbabasa lang tayo ng Bible o nakikinig tayo ng mga ganitong online gospel, may sagot ang Diyos sa ating mga dinadalang problema, mga panalangin. Amen. Tingnan mo yung dasal na Ama namin. Di ba sabi doon, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo. Amen? Kaya tayo nagdadasal sa Panginoon kasi gusto nating maghari lagi ang Diyos sa buhay natin, sa mga desisyon natin, sa mga gusto natin, na i-guide tayo ni Lord. Amen? Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Yan dapat ang laman ng panalangin natin, yung sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Tapos ano pa? Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa magkakasala sa amin. Diba sa Ama namin, nandoon mismo yung pagpapatawad, yung bang magpatawad tayo ng kapwa, kamukha ng pagpapatawad sa atin. Ipanalangin natin yun, kung meron tayong galit ngayon, mga negative thoughts sa ating isipan, ipanalangin natin sa Diyos. And of course, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hindi ka pwedeng daldal ng daldal sa Diyos, wala man tayong ginagawa. Patay ang pananampalatayang walang gawa. Kaya pag sinabi natin sa Diyos, Lord, bigyan mo naman ako ng mahabang pasensya, kailangan natin kumilos. Kailangan yung free will natin, ipahawak natin sa Panginoon. Amen. Mandalangin tayo sa Diyos na may pagpupuri, pagpapasalamat, paghingi ng tawad. Amen. At hindi maramot ang Diyos. Hindi siya maramot. Mas maganda nga na lagi niyang nakikita na, ay, ang tiyaga-tiyaga naman itong manalangin. 10 taong ko na hindi binibigyan ng anak. Mabigyan niya. Amen. For God, nothing is possible eh. Gusto lang niya talaga na manghinawa ka nun sa lahat ng bagay. Magsawa ka na dyan sa bisyo mo. Magsawa ka na sa pambababae mo, sa pagsusugal mo. Pero wag na lalagpas ang isang araw na hindi man lang tayo nanalangin. Kasi yan ang gawain ng Panginoong Jesus eh. Ang manalangin, ang manalangin, ang manalangin. Yan ang buhay niya eh. Eh tayo, ano bang buhay natin? Kumain lang ba? Magtrabaho lang ba? Hindi. Dapat kinakausap natin lagi ang Diyos. Kasi wala naman tayo araw ng November 18, 2023 kung hindi ito pinagkaloob ng Panginoon. At wala namang pinakamasarap na kausap kundi ang Diyos. Kasi yung kanyang mga salita hindi lamang magpapagaling sa ating mga spiritual na karamdaman, ito ay may mga pangako at ito'y mga may gantimpala. Amen. Nawa mapagnilaya natin na ang Diyos, kapag kinakausap natin siya, kahit bilyon-bilyon tao tayo, meron siyang oras. Meron talaga siyang oras para harapin tayo. Tayo lang talaga yung nawawala ng oras para siya ay kausapin. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as in heaven. Give us daily our bread, forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Let us deliver us from evil. Amen. Lord, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo na huwag kami magsasawang manalangin, laging hanapin ang presensya ng iyong espiritu. Sapagkat sa paninalangin, tinitingnan mo ang aming puso. Maraming salamat, Panginoon. Ang mga panalangin namin ay baliwalain mo kung hindi naman ito ang kalooban. Kung makakasira lang ito sa aming buhay at makakapagpalayo sa iyo, Panginoon. Kaya din dalangin namin ang kapayapaan sa buong mundo. Dalangin namin ang aming mga pamilya na patuloy natin. Higit sa lahat, dalangin namin dagdagan mo ang aming pananampalataya. Ang lahat ng ito dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalang Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. So maraming pong salamat. Muli, kung hindi niyo po naabutan ang gospel ng November 18, 2023, pwede niyo po yung balikan sa Facebook account ko o sa YouTube channel ko ng Angelica Verde. At ang gospel ngayon, November 19, 2023, ito po ay mula kay Mateo. At ito po tungkol sa mga pinagkatiwalaan ng salapi, no? Mamaya po, magla-live ako ulit. Magsisimba muna ako. Siguro mga 6:30 kasi simba namin family. Siguro mga 8 or 9 makakapag-gospel po ako ng live ng November 19. Maraming pong salamat and to God be the glory.